So, hello guys, kumusta kayo dyan? Ito naman si Dodski TV. Meron na naman tayong ipakita sa inyo na project natin na Class D Amplifier DIY Lover sa group natin na schematic diagram ng ito ay modified Class AB na Rakula expandable. So, bali, na-modify ko na to siya ng 100 VDC. Ayan. So, ito yung mga modification natin. So, i-screenshot nyo na lang, ano. Ayan. Malinaw naman yata sa, ano. So, bali, lahat ng transistor dapat is naka 350, naka 350 to millivolts to 500 millivolts. So, ganun lang dapat ang masusukat natin dyan sa base emitter voltage niya. So, bali na marami tayong change value nito. So, umpisahan natin dito sa input, no? So, bali 56 yung ginamit natin na, ano, na 56K na resistor dito sa may input. Tapos, nag-series tayo ng nakalimutan ko lagyan ng kuan. So, ito ay 2.2. Yung sumulat. So, 2.2 UF. So, 2.2 UF at saka 1K. Yung resistor na to. Tapos, mayroon siyang anti-pigopara dito. Papuntang ground na nakaparallel sa 56K. Tapos yung emitter ng input transistor. So una sa 100, nilagyan ko ng 100 dalawa sa kabilaan. Kasi sa non-inverting, no. So itong cascode na to dito. So bali ang ginamit natin sa differential is 2 kilo ohms. Tapos, ganoon din sa kabila. Kasi naka-mirror ito. Current mirror. Ayan. So, ang ginamit natin na transistor, instead na 5401 is 551, ano? So, binaliktad lang natin to. So, pagbaliktarin natin, so, bali, kung sa stock na design ng Rakula, is nakabaliktad lang to siya. So, ganito ang sistema niya, no? Tapos dito sa may bias niya, resistor, sa may tail. So 39K yung nilagay ko. So pag 100 volts, yan. Kibali dapat may masukat ka rito ng 700 millivolt. Tapos gamit natin ng resistor is 39K. Tapos dito sa may shunt resistor niya, 33K. Papunta dito sa may CCS, ito tawag niya regulator. So, instead na 12 volt yung ginamit dito, so, nagpalit tayo ng CD 33 volts na Zener diode dito. Ganun pa rin, mayroon siyang kapasitor na 100 UF, 160 volt. So, bali, ang pumapasok dito, masusukat natin, dito is nasa 33 volts na siya. So, papunta rito, yan, sa 33. 350 MGE yung ginamit natin na transistor dito. Tapos sa feedback resistor, yung gain 56K. Tapos sa RC network, 1K resistor, tapos 100 UF na electrolytic capacitor. Tapos nagpalit tayo ng value dito sa may current mirror niya, no. So dito sa original is 220. So nagpalit tayo ng 100 yung sa original dito. So nilagay tayo ng 220 ohms. Tapos 4007 na diode. Tapos 000 na yung natin transistor. Ganon din dito 000, tapos 407, 220 pa rin. Yan. So klarong-klaro naman, ano. So dito pala sa bias niya,
So 47K at saka 47K. Sa original nito 15K at saka 33K yata dito. So dahil nag-upgrade tayo, so gusto ko mapantay yung pumapasok na voltahe rito. Mapa negative or positive. So kung 100 volts, dapat pag nagsukat tayo sa positive side 50 volts DC, tapos pag sa negative side naman 50 volts DC pa rin. Sorry, sa ground pala. So 50 volts DC. So balik kalahati ng 100 yung pumapasok dito. So ganun yung bias niya, no? Dito banda, so naglagay rin ako ng ano dito, 100 sa ano niya, base ng transistor dito sa may inverting, non-inverting pala transistor. So 100 ohms tapos 100 ohms dito. Hindi ko yata nalagyan. 100 ohms ito. So yun. Dito tayo sa may bus section. So bus resistor 220R pilit natin instead na 100 ohms, 220 ohms. Tapos so stock ng Rakula, so dalawa ang ginamit na diode, no, sa bias niya. So ang resulta pag dalawa, nasa 700 millivolts lang yung masusukat natin dito at saka dito sa kabila. So total pag sinukat ito sa tester, so 1.4 lang. So ang ginawa ko, nag-add ako ng isang diode para maging tatlo, para makakuha tayo ng 1 volt dito sa bias niya, para mas ano naman siya, no, lumitaw yung kanyang tunog at saka lumakas siya. Pero dapat ang makukuha natin dito pag sinukat natin ito, same pa rin, nasa 350 to 500 millivolt. So yun. So yun pa rin yung ano niya, resistor naka-series dito sa base, sa driver. Ang ginamit natin is 5198. So may naka-series sa base na 22 ohms, tapos base to collector 681 picofarad na ceramic. Ganon dito sa bila. Yan. So ganon din dito, 220, no. So pantay lang yan dyan. So dapat magmasukat natin dito sa may ano, sa DC offset 00 dapat talaga yan. So out at saka ground para makuha natin yung DC offset nya na 00. So dapat 0 talaga yung masukat natin dyan, walang DC yan kasi delikado yan, susunugin yung speaker mo dyan. Tsaka pati ito, susunugin niya yung driver na, pati itong transistor na to. So dapat pantay yung ano, susukat natin. Tapos ano pa, wala na yata. So na-explain ko na, no. So dito 50 VDC. Dito pala sa bus voltage nya, sa voltage amplifier, ayan. So dapat meron tayong masukat dyan na 700 millivolts to 1.2 volt, no. So pag 1.2 volt, so medyo mainitin na ito. Medyo mainitin to siya pag 1.2 volts. Pero lalakas siya, gaganda yung tunog, no. So dapat nasa kalagitnaan lang siya, dapat nasa 900, mas maganda 800, mga ganon. So para normal lang yung init dito na section, no. Tsaka ito. So ganon lang yung explanation natin dito sa 100 VDC na configuration. So bali ito na siya ngayon. Yan yung ginamit natin na ginawa natin na project, ano. So halos same lang siya dito sa schematic diagram na to. So ang ginamit lang natin dito is NPN, pero dito sa original Rakula 5401 yan.
apat na 5401 nakakaskod dyan siya. So basta yung bias mo dyan, itama mo lang sa 50 volts kung depende sa supply mo. Kung 90 VDC, so dapat nasa 45 ito dito. Itong section dito. Tapos dapat mag-replace ka rito, babaan mo to ng konti para makakuha ka ng 700 millivolts. Pati ito 30, yung 33 key na yan. Ito kahit magbaba ka ng 24 or 12, ibalik mo kung 70 to 90 volts lang yung ano. So pag depende sa supply natin, ano, pag mababa yung supply, so palitan lang natin to. Ito, tsaka ito, tsaka ito. Yun lang. I-stable lang yung gain dyan na 56. Pati yan. So normal lang na ano. Si 00 pa rin yung makuha natin dito. Dito lang tayo mag-adjust para hindi siya kakapusin sa pag lalo na sa bus. Kasi pag hindi ka magpalit dito tsaka magbaba ka ng voltahe sa halimbawa 70 volts, so kakapusin yung bus nyo, parang bitin yung bus nya pag binuvolume mo. Mas litaw yung kanyang vocals kaysa kanyang bass. So mas maigi, palitan natin to, babaan natin to siya pag mag-reduce tayo ng voltahe. So ganun lang, itong resistor na to, ito at saka ito, yun ang importante dyan pag mag-reduce tayo ng voltahe dito. So pag mag-akyat naman tayo, so iakyat din natin yung voltahe na value ng resistor dito. At saka ito, so 33 volts maganda para dito. Sa timpla ko dito, no, sa 33 volts talagang lumitaw yung lakas niya. Tsaka kahit na i-low volume natin siya, hindi siya distorted. So kasi yung nasusukat natin dito nasa 700 to 1.2 pa rin dito. Yan, nasa gitna lang yan sa bass section. Kasi ito kasi yung nag-amplify niya itong kaya nga tinatawag na bass section kasi ito ang voltage amplifier section ito. So yun lang guys, no, yun lang yung explain ko rito. So patugtugin na natin tong ano natin, project natin. So ito ay 090 VDC na supply nito, no. So ito yung transformer niya, yan. So ito yung ginagamit natin na mixer na maliit. So patugtugin natin to. So, lagyan natin ng audio. So 4 pairs lang muna yan. Pero dagdagan ko pa yan ng 3 piraso dito para mga 7 pairs or 8 pairs ito. So meron pa akong ginagawa na layout. Ganito rin kalaki para idugtong ka dyan. So sound check tayo. So ito yung ano natin, audio source, no. Cellphone naka-play na. So volume natin ng konti. So gamit pala natin is dalawang speaker lang yan, oh, sa ibabaw. So yung sa baba hindi mo na ginamit pa dito. So bu-volume natin. Ganda ng tulog niya. Lagpas 11 o'clock pa lang yung volume natin, ano? Ayan.
normal lang yung ano niya guys, init no. Tsaka malakas talaga siya. As in lumitaw yung tunog niya ng ano sa 90 VDC na supply na no. So ganun kaganda itong Siracula pag ma-modify mo siya. Pag makuha mo yung saktong timpla niya, so matibay na ito dahil nag-adjust tayo ng value, nagtaas tayo ng value. So kahit na mag-adjust tayo hanggang 126 BDC, so palitan lang natin to. Yan. Tsaka ito. Yun. Pag mag-akyat tayo ng 100 BDC. So ganun lang kasimple itong Racula na ito, kasi hindi na tayo magpalit dito kasi nagpalit na tayo ng value. Yan na yung ano niya. Yan na yung saktong value niya para dyan sa hanggang sa 126 BDC. So, yun lang guys, no? Yun lang yung ano natin, sound check natin dito sa Racula na ito. So, thank you Dudski TV. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating mga video.